Palabas kami sa Hotel Alfonso ng gabing iyon. Kara and I were chatting together. Minsan lang talaga kami nagkasabay sa paglabas. Nakangiting nakikinig to sa kwento ko tungkol sa pagkikita namin ng dati kong kaibigan at the same time ex-boyfriend na si Tamaro. Makulit kasi ito, tinatanong ako tungkol sa ano ang ganap sa convention ball. O at least he's already moved on to you. Ang naging reaksyon nito. But how sad. If ever you and he meet early as before, he met his fiancé, I think. No. Agad kong pinuto ng sasabihin nito. I make sure that there is no chance for us if that is your point. Why? Nagtataka ito. Because I don't like or even love him that much. I just see him as my friend or maybe a brother. Oh, okay. I understand. We will never push ourselves to love again one of our exes. You're right. Ngumiti ako at tumangutango. Look, Olivia, I think I remember that guy. Otomatiko ko napalingon kay Kara. Who? Inginuso nito ng bahagya ang labi sa isang direksyon. That handsome guy who's waiting for something? Bigla ko napanunok na makita kong tinutukoy nito. It is no other than Carter. Holy shit! Mahina akong usal. What? Nothing. Natataranta ako at bahagyang pumintig ang aking dibdib na unti-unti itong lumapit sa aming direksyon ni Kara. Nakariban ito ng mga sandaling iyon, ngunit inalis naman niya iyon ang papalapit na ito sa amin. Is he your new admirer? Mahinang tanong ni Kara sa akin. No. Umiling ako rito. Ngumisi ito. Oh really? But he's holding a flower and he's going in our direction? How romantic. It's not for me. Hola. Pagbati ni Carter nang tuloy na tong nasa harapan namin. Hola. Ramdam ko siniko ako ni Kara. Queen ustedes? Sino sila? Tanong dito ni Kara. Kara, I'm Carter. Sagot nito sabay ng paglahad ng kamay nito rito. Sorry but I don't really speak Spanish. Okay, I am Kara and this is Olivia. Sagot nito habang nakikipagkamay. Yeah, I know her. For you, Olivia. He said and hand me the flowers. Kara? Oh, hinarap ako ni Kara. You said you don't know. Kara stopped. Alright, honey. Anyway, I will go first because my boyfriend has arrived already. Maya-maya nga'y pumito na ang isang sasakyan. Bye, Olivia. Humalik to sa pisngi ko. Hey, Carter, please take care of my friend. Sigaw nito habang papalayo sa amin. Inihatid ng tingin ko si Kara. Kumawa ito matapos pumasok ng kotse, hanggang sa marurot na palayo ang kotse ng boyfriend nito, doon pa rin ako nakatingin. For you? Humarap ako at tiningnan ang bulaklak na iniaabot nito. For what? Nagkibit to ng balikat. Gusto ko lang humingi ng tawad sa inasal ko kaninang umaga. Naghintay to na tanggapin ko ang bulaklak na yon. Please accept my sorry. I cleared my throat. Okay, forgiven. Tsaka ko yon tuluyang tinanggap. Thanks. Tumango naman ako rito. Can I invite you for dinner? Umiling ako rito. No thanks. Pagod ako. Sa bahay na lang ako kakain. Then, let me cook for your dinner. Napatingin ako rito at saka umiling. No need. Thanks. If you don't mind, mauna na ako sa'yo. Patuloy kong pag-ayaw sa imbitasyon ko. Olivia, please. Pinigilan niya ang mga braso ko nang akmang aalis na ako. Carter, kahit ipagluto lang kita, then aalis na ako. Please? Nagsusumamo ang tiling ito sa akin. Mumuntong hininga ako. Hindi na kasi kailangan. Tama na sa akin isang tasa ng kape at sandwich. Wala ka bang kakainin? Kaya pala payat ka at hindi healthy. No, don't do that. Alam ko malakas kang kumain, please. Let me cook for your lunch. Kung ayaw mo, mag-dining tayo sa isang restaurant. Wika nito. Umiling pa rin ako. Ayoko, please. Huwag mo akong pilitin. Pakiusap ko rito. Okay, let's have coffee nearby. Carter, stop. Please stop. Please? I said. Mabigat siyang bumuntong hininga at napay ako. Okay. Next time na lang siguro papayag ka na. I hope. Wala nang next time na imbitasyon mula sa'yo. Seryoso kong sambit. I am still hoping, Olivia. Until you accept it. This time, hindi ako susuko. Determinadong wika nito. Mauna na ako sa'yo. I'm really sorry for everything, Olivia. Sana mapatawad mo pa ako sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko noon sa'yo. Sana mapatawad mo pa ako.
I stopped walking. Sinulyapan ko na ilang saglit. Pinilit ko ding ngumiti rito at saka muli ako nagpatuloy sa mga hakbang. Bakit ngayon pa? Kung kailan nasanay na ako na walang isang Carter ang humarap sa akin sa loob ng isang taon. Ano ang kailangan niya? Ano ang dahilan niya at ngayon humarap siya sa akin? Bumuntong hininga ako at nagpatuloy lamang sa aking paglalakad patungo sa aking apartment. My apartment is just near the Hotel Alfonso, kaya hindi ko kailangan dalhin ang kotse ko araw-araw. I just take a walk sometimes. Exercise na rin yun minsan ng pagpunta at pag-uwi galing trabaho. I lost my appetite, kaya tumiretso ako nahiga sa aking kama at maya-maya din nakatulog ako na mahimbing na hindi ko namamalayan. Hola, buenos dias! Napangat ako ng tingin kay Kara. She just immediately opened the door of my office without knocking. Buenos dias, Kara. So, why are you here? Do you need anything or the boss? Tanong ko rito. Umiling ito. No. I am just here to personally invite you for the third party of my daughter, Amaya. Oh, when? Today. Really? Yes. Actually, I will go home early later because I will bake and personally customize the birthday cake for my baby. Wow, nice. So, are you in later? Of course. Expect me to come after working hours. Oh, please, don't be late, honey. Yeah, promise. Nakangiti kong tugon dito. Thanks. By the way, I'm going now. See you later at the party. A minute. Lumingon muli ito sa akin. By the way, I will go now. I will be sending you the exact address later. Be sure to come, okay? Tumango ako. Hi, again. Yes, promise. Ngumisi ito at kumindat sa akin. Oh wait, I remembered Carter. Pinakatitigan niya ako na mariin. Akala ko aalis na ito, ngunit nang mabanggit ito sa Carter, sa tingin ko magtatagal pa to doon ng ilang sandali. Yes, why? You can invite him. I just wanted to have your partner at the party. No need. How killjoy. She rolled her eyes. I just want you to have your date. As I remember, it's a children's birthday party, not a date night. Ngumisi ito. All right, if that's what you want. Come all alone. Whatever. Shoo. Go now. And I just need to work and finish this document. Hi, what a boring life you really have. What did you say? Mas ngumisi ito. Nothing, honey. We'll go now. See you later. Bye-bye. Napailing na lamang ako at saka napabuntong hininga. Birthday ng anak nito. Well, nakakahanga nga naman ito dahil kahit wala sa poder nito ang anak, hindi pa rin nito nakakalimutan na may anak ito. She always makes sure that she has time for her daughter. Amaya, katulad ngayon, siya mismong gagawa ng cake ng anak. I am also amazed at her ex-husband dahil kahit hiwalay sila, nagkakasundo pa rin sila pagdating sa bata. They are also both open with each other's family. Sayang, ako pa ang mas apektado at nasasayangan sa relasyong meron sila. They are okay but then, hindi sila para sa isa't isa. Napapaisip ako habang nagtatrabaho. I'm just thinking kung buhay ang anak ko, nasa 7 buwan na sana ito ngayon. How I wish that you are still alive, my little angel. How I wish. Sabi ko habang nakatitig sa tattoo sa wrist ko. Nang matapos ko ang mga papeles ko, naganda na ako sa aking pag-uwi. But before that, dumaan na muna ako sa restaurant at tiningnan ang mga empleyado roon. Naglakad ako sa kalye nang may naramdaman ko na may kasama ko naglalakad. Paglingon ko, napahinto ako. Carter? Olivia? Nilapitan agad ako ni Kara nang bumungad ito sa malaking bukas na gate. Why didn't you get inside, honey? Sorry if I am late. For your daughter. Inabot ko rito ang munting regalo ko para sa anak nito. Wow, thanks. Anyway, where's your car? Hinanap pa nito ang kotse ko. Sa karamihang kotse na nakaparada sa labas ng bahay na iyon. Oh my gosh! Natuon ang mga mata nito sa taang papalabas ng kotse sa hindi kalayuan. You did not inform me that you have your date? Shut up. She's not my date, okay? Mahina akong pagtatama rito nang paparating na si Carter sa aming kinatatayuan. Yeah, you and Carter, right? We will talk about it later.
Hi, Kara? Yes, welcome. So let's get inside. Come. Nauna si Kara at nakasunod naman kaming dalawa dito. Napakamot ako sa aking batok dahil sa nagsisisi ako kung bakit pa ba ako tumuloy sa children's party ng anak ni Kara. Kung hindi lamang talaga ako nakapangako kay Kara, mukhang itutuloy ko na ang pagpunta roon. Hindi ko kasi napigilan tong si Carter sa pagpilit niya nakasama sa pupuntahan ko. Sumama pa siya sa akin habang bumibili ng mga regalo. Alam ko nagtataka ito kung bakit. He is not asking me kung para ba saan. Basta ang ginawa lamang nito, sundan ako kung saan ako pumupunta. Until he offers his car at inihatid ako kung saan ako pupunta. Hindi ko lang inaasahan na magpapakita ito kay Kara. All I thought, iahatid lamang niya ako. Pumayag din ako dahil sa pangungulit nito. Akala ko ba aalis ka na kaagad? He stopped. Gusto mo ba akong umalis? Hey, come on guys. Wika ni Kara nang malingunan kaming nakatigil. Tara na nga, nandito na rin naman. Ang sabi ko rito. I continued walking. Ramdam ko rin ang pagsunod nito sa akin. When we are inside, nawalang bigla ang pagkakakunot ng noo ko. Tipikal na lahat ng pagod ko'y nawala nang masulyapan ko ang buong playground at ang mga batang masayang naglalaro roon. It is a children's party. Marami-rami rin palang mga bisita at lahat ng nandoon puro magkakapamilya na may daladalang anak. Where is Amaya, Kara? Tanong ko kay Kara nang tuluyan na kaming nasa loob. She is in her grandmother and nanny. Look, over there. Turo nito sa hindi kalayuan. Wait, we'll get my daughter. Saka ito lumalis at bumalik na lalong dito si Amaya. Oh, how adorable, baby girl. Inaplus ko ang pisngi na nangingiting anak nito. Happy birthday, baby Amara. At di ko napigilan humalik sa pisngi ng bata. Oh Carter, let me introduce you to my daughter. Amaya, it's my daughter's 3rd birthday today. Bahagyang ngumiti ito at tumango. Happy birthday to your lovely daughter, Kara. Thanks. So, Carter, Jasper? Nagkatinginan kami ni Kara. Nagtataka kami kung bakit kilala ni Carter at Jasper ang isa't isa. Oh dude, it's you. What are you doing here? Who's with you? Tanong ng ex-husband ni Kara na si Jasper kay Carter. I'm with... Sumulyap sa akin si Carter. With my girlfriend. Napaawang bigla ang bibig ko sa aking narinig at bigla ako napasinghap. Ramdam ko rin ang pasimple akong sikohen ni Kara. With Olivia. Nakangiting tumango-tango si Jasper dito. Hola, Olivia. I am glad that you come here. And wow, what a surprise that you are the girlfriend of Carter. Ang saad nito na walang katotohanan. Pinilit ko ang sarili kong ngumiti sa ex ni Kara. Hola, Jasper. Happy birthday to your daughter. Gracias, Olivia. De nada. Tugon ko naman dito. Hinila ni Jasper si Carter sa grupo ng mga kalalakihan. Hinayaan ko para matulungan si Kara sa pag-aasikaso nito sa naturang pagdiriwang. Ngunit pinaupo lang ako ni Kara sa isang sulok matapos niya akong kunan ng pagkain sa buffet table. Pati ito rin nakaipo habang kalong nito si Akamara. I don't understand. Panimula nito. Understand what? As I recall, you said that he's not your date, but I heard from you are his girlfriend. So what's the real story, huh? Tanong nito sa tinig na puno ng pagtataka. Uminom ako ng wine sa baso at saka ito tiningnan. Actually, wait. I will lend first Amay to her nanny. We'll be back again, sabi nito. Bumuntong hininga ako at saka kumain na lang ng paunti-unti habang wala pa ito. I'm back! Naupo muli ito na may dalang 2 baso na may dalamang alak at pagkain. Go ahead, I want to hear your thoughts. Wika nito habang umungoy ng pagkain. Huminga ako na malalim, lumunok ng alak. Actually, I have no plan to take him with me to this event. It's just he insists to come with me, even though I don't like it. Okay, then. I did not expect that he knows your ex-husband. Sabi ko rito. Me too. Then, is it true that you are his girlfriend? Tanong nito at saka dahan-dahang uminom ng alak. Bumuntong hininga ko. Actually, he is my ex-husband. Pag-amin ko ng tuluyan dito. Bigla naman tong nabulunan sa kanyang iniinom na alak matapos kong sinabi dito ang totoo. Inabutan ko agad to ng tissue na kanya namang tinanggap.
Your ex-husband? Really? Paniniguradong muling tanong nito habang gulat na gulat pa rin sa aking inihayag. Lumagok ako ng alak sa baso ko. Yeah. Saka ko tinaas ang kamay ko at pinakita rito ang tattoo ko. The father of my unborn child? Oh my gosh! Saka ito sumulyap sa gawin ni Carter. Then tumingin muli sa akin na may naglalarong ngiti sa kanyang labi. Your ex is absolutely hot, Olivia. Oh, come on, I'm just telling the truth. Whatever. Then I rolled my eyes. So, why is he here in Spain? For you? Tanong nito sa isang seryosong tinig. I don't know. I just saw him at the convention ball. What? But you said your ex-boyfriend is also there. Nagtatakang tanong nito sa akin. Yup, it's Tamaro. Is he the one you're telling me? Mariin akong umiling dito. No, that's Carter. The other one I told you is Tamaro. Oh, am I right that they also see each other at the convention? Napapatango ako. Yes, ngumisi lalo ito. Okay, I understand now why this Carter is always following wherever you go. Why? Nakakunot noong tanong ko rito. Because he is afraid that Tamara will court you and will be your lover again. Napatawa ko dahil sa sinabi nito. Huh? You're making a story. Tamara is already engaged, for Christ's sake, Kara. Napatawa na rin to na katulad ko. Okay, forget what I've said. Napapailing ako at napapatawa. Wala sa loob na sinulyapan ko sila, Carter at Jasper, kasama iba pang mga lalaking ama. Hindi ko lang inaasahan na lilingon ito sa direksyon ko. He smiled at me at inalis ko rin agad dito ang mga mata ko. Olivia? Yes? Napangiti akong muli kay Kara. What if he is here to win you back? Would you give him another chance? Nilinok ko ang alak at huminga na malalim. I don't know. Do you still love him? Sa tanong na iyon ako natigilan. Pakiramdam ko biglang kumirot ang puso ko. You cannot answer me? Umiling ako rito at lumunok muli ng alak. Okay, I understand why you cannot answer my question, dear. But as a friend of yours, let me advise you. If ever you're still in love with him, forgive what he did in the past. Let him show you how he is still in love with you. Maybe that time you will give him another chance. Honey, follow your heart so you can find peace and happiness. Bahagya lang akong tumango rito. Ayoko kasing maglabas ng pahayag o saloobin ko dahil kahit ako mismo ayokong pakinggan na sasabihin ko. Ayokong magkamali. Sa mga salita ko at ayoko ring magsalita ng tapos. That's why I remain silent. Tama rin kasi ito. Gusto kong kalimutan ang nakaraan. Gusto kong kalimutan ang sakit. Isa lang naman ang gusto kong paulit-ulit na isipin. Ang parte na malaman kong nagdadalang tao ako sa anak namin. Bigla ako napatingin sa isang babaeng dumaan na may kalong na batang sanggol. Titig na titig ako sa babaeng sanggol. Napangiti ako na para bang hinaplos ang aking dibdib na mga oras na iyon. The baby is so much adorable. Masarap panggigilan at kulong sa mga bisig. I sighed. Kung nabubuhay lang ang anak ko, siguro masayang masaya ako. Stop mesmerizing, dear. You still have time. Move and work for it if you really want to have it. Biglang nangunot ang noo ko nang humarap dito. What are you talking about, Kara? What I'm pointing out is, Carter is there, make love with him, and get pregnant for the second time around. You get it? Naginit bigla ang magkabilang pisngi ko sa hayagang pinagsasabi nito. You know what? I want you to shut up because your mouth is telling nonsense. It is truly a bold idea. Tumawa to ng malakas sa sinabi ko. I am just solving your eagerness to have a child, my dear. Napapatawa na rin ako sa kabaliwan nito. We cheered and both gulped our wine in our glasses. Medyo malakas ng ulan nang umalis kami sa bahay ni Jasper. Sa lahat ng bisita kaming halos huling umalis, yun ay dahil kay Jasper. He suggested us to stay for a night pero hindi ako pumayag. Si Kara naman nauna na dahil sa sinundo ito ng kanyang kasintahan. Napasinghap ako nang biglang tumirik ang kotse nito sa gilid ng daan. What happened? Nagtataka kong tanong dito. Wait, I will check. Lumabas to ng kotse at sinagupang malakas na ulan gamit ang payong. Oh, come on. Ngayon pa nangyari to kung kailan ang lakas ng ulan. Naiinis kong wika pagkalabas ito ng kotse. Nagtataka ako nang kinatok nito ang bintana ng kotse sa tapat ko. Why? Tanong ko sa kanya habang binubuksan ko ang bintana. Come out. Flat tire tayo. Shit, ano? Come out, Olivia.
Sinara kong muli ang bintana at saka binuksan ng kotse at lumabas doon. Carter guide me. Nagsalo kaming dalawa sa payong na gamit ito at nagmamadaling tinungo namin ng coffee shop na nasa malapit lang doon. Pagpasok namin sa shop, dumating ang isa sa mga waiter. Inalok kami ng isang tasa ng kape. Tiningnan ko si Carter, may kinakausap to sa kanyang cellphone. May I have your order, ma'am? One brewed coffee and one hazelnut blanco latte. That's all, thanks. Pagkaalis nga ng waiter, tapos na rin makipag-usap si Carter sa telepono nito. Tinawagan ko ang rent-a-car shop and they said, bukas pa sila maaayos ang sasakyan dahil bukod sa malakas ang ulan, gabi na ngayon. We have no choice but to take a cab. Ayun na nga lang, pasensya ka na ha. Hindi ko kasi na-check yung gulong kanina. No, it's okay. Hindi mo naman kasalanan. Nagkataon lang. Thanks. Tumango lamang ako rito. Here's your order, ma'am. Gracias. Coffee? Alok ko kay Carter pagkaalis ng waiter. Thank you. Do you want some? Tanong nito sa akin. No, I'm fine with my coffee. Ikaw? Umiling ito. I am fine with this too. Tahimik kong ininom ang kape ko. I don't have the urge to talk. Wala naman kasi ako maisip na sasabihin. I feel awkward lalo na nga at ramdam ko na ang mga titig nito sa akin. Medyo basa ang damit mo. Do you feel cold? Tanong nito na nagpataas ng tingin ko rito. Okay lang ako, konti lang naman. Ikaw ang mas nabasa kaysa sa akin kaya baka ikaw ang nilalamig. I am fine. Don't worry. Napatango ako. Okay. Nang may naisip akong itanong ay tumingin muli ako rito. Paano mo nakilala si Jasper? It seems matagal na kayong magkakilala. Si Jasper, kaibigan ng mga kasamahan ko na nagtatrabaho dito sa Spain. Ah, okay. Kaya pala. Nagtataka lang kasi si Kara kung bakit mo raw kilala ang ama ng anak niya. Napapatango ito. Sorry to ask this pero hindi ba sila nagsasama? I mean, bilang isang pamilya. Umiling ako. Annulled na sila. Si Kara may bagong boyfriend at ang alam ko, may iba na rin karelasyon sa akin si Jasper. Ang anak nila nasa pangangalaga ni Jasper. Yun lang ang alam ko. Naawa nga ako sa anak nila eh. Kung sa akin nangyari yun, hindi ako papayag na walang kumpletong pamilyang anak ko. Napalunok ako sa sinabi nito. Well, iba-iba talaga ang mga mindset ng lalaki. Napatango ito at nagkibit lang ng balikat. Dahil sa kawalan ng masabi, tuluyan ko nang inubos ang aking kape. Naglabas ako ng wallet ko. Ngunit bago ko pa ilabas ang pera ko noon, ay tumayo na ito at tumungo sa counter. Tsaka binayaran ng kape na in-order ko. Napapailing na lamang ako at binalik ang wallet ko sa bag. Ako naman ang nag-order. Sana, iniyaan mo na akong magbayad? This will not be going to happen. Dahil sa lahat ng lakad, ako lang dapat ang taya. Wika nito sabay upo. Lahat? As if naman may next time pa. Ngumiti ito na siyang nagpasinghap sa akin. Yes, I hope there's always next time. Nagkibit ako ng balikat. Well, it's already late. Sinulyapan ko ang aking orasang pambisig. I think hindi pa titilang ulan na to. So, mauna na ako sa'yo? No, I will send you to your apartment. Di na kailangan dahil magta-taxi na ako. Ikaw rin, umuwi ka na. Sabi ko habang tumatayo. Please, Olivia. Inawakan niya ang wrist ko. Hindi kita pinapayagan umuwi mag-isa. Kahit mag-taxi ka, iyahatid pa rin kita. Huwag ka na mag-abala pa. I tried to pull my wrist, pero hindi ko to binitawan. I will not release your hands hanggat hindi ka pumapayag. Carter, Olivia, please, don't argue. Bumuntong hininga ako. Alright, but promise me, uuwi ka na agad dahil gusto ko nang magpahinga. Tumango ito at gumiti. Okay, thanks. We are waiting for a cab like others. Ang mga dumaraan kasi puro nang may nakasakay. Until one cab stopped in our direction. Mas nabasa na naman kami dahil sa lakas pa rin ng ulan sa mga sandaling iyon. Pinaharurot na agad ng taxi driver ang sasakyan nito matapos kong sabihin dito ang address ko. I am wiping my wet arms nang abutan ako ni Carter ng panyo nito. Umiling ako, ngunit ipinilit pa rin niya yon sa akin. Nang nasa tapat na kami ng gate ng aking tinutuluyan, napatingin ako rito. I will go now. Thanks. Lalabas na sana ako na magsalita ang driver.
He was speaking Spanish at ang sinasabi nito hanggang doon lang sa address ko itong huling pagmamasdan due to the heavy rainfall. Walang choice si Carter kundi bumaba na rin ng cab. Inatid ako nito hanggang sa entrance gate ng apartment. Tiningnan ko ito. Basang-basa din siya at nilalamig na katulad ko. Napakawalang puso ko naman kung hahayaan ko tong maghintay ng masasakyan sa lalim ng gabi at sa gitna ng malakas na ulan. Pasok ka na. Maglalakad na lang ako kung wala pa ring masasakyan. Are you serious? Tanong ko rito. Tumango ito. Yes, pasok ka na. Bumuntong hininga ko. Come. At dito ka na lang magpalipas ng gabi? Sabi ko rito. Are you serious? Balik tanong nito sa akin. Tumaas ang kilay ko. Do I look like I'm not serious? Come, get inside. Nauna na akong pumasok dito sa bungad ng gate. I feel he was following me hanggang sa pag-akit ko ng hagdanan. Pasok ka. Nalakihan ko ang bukas ng pinto at saka ako pumasok. Your place, small but nice. Thanks, maupo ka. Pumasok ako sa aking silid at kumuha ng isang wardrobe. Bumalik ako sa sala at binigay dito ang dala ko. Take off your clothes. Yan munang suotin mo para ma-dryer natin ang mga basa mong damit. I told him. Tumango ito at saka tumayo at akmang maghuhubad na ng damit. Hey, what are you doing? Napalunok ako na maghuhubad na to sa harapan ko. Taking off my... You can use my bathroom. Doon ka maghubad. Namumula ako nag-iwas ng tingin dito habang tinuturo ko sa kanya ang banyo. Sorry. Napapakamot to sa kanyang ulo. Pumasok na muli ako sa aking silid. Agad akong nagpalit ng damit. Inihanda ko na rin agad ang unan at kumot na gagamitin ito. Malaki naman ang sofa kaya't sigurado ko magkakasya ito roon. Pagkalabas ko, naroon na to at nakaupo na sa may sofa. Pinigilan ko ang umitid dahil parang masikip sa kanya ang wardrobe ko na kulay puti. Eto, kumot at unan mo. Nasa ng mga basa mong damit? Tanong ko rito. Ako na ang mag-dryer. No, don't bother. Napasinghap ako nang bigla itong tumayo sa aking harapan. Ako na, maupo ka lang dyan. Okay. Tsaka ito muling naupo. Nakahinga lang ako na maluwag nang nasa laundry area na ako. Ilulublob ko na sanang damit at pants nito na bigla kong hindi itinuloy. Binaba kong pants nito at saka unti-unting inangat ang damit nito at dinala sa ilong ko. Napapikit ako na muli kong maamoy ang pabango na ako mismong pumili na nagsasama pa kami para dito. My heart beats rapidly. Nakaramdam ako ng saya sa aking puso. Shit, Olivia. Anong ginagawa mo? Bakit di ka gumalaw ngayon at paglaban ng damit niya? Nilalamig na ang taong yon. I immediately moved nang matauhan ako sa aking ginagawang pagsinghot sa damit nito. Pinasok ko na sa automatic washing machine ang damit nito at matyaga ko yung hinintay hanggang sa matapos. Nang matapos, tinupi ko yon saka bumalik sa sala. Naabutan ko si Carter sa pagbubukas ng photo album ko na nasa ibaba ng lamesita. I did not disturb him. Bagkos pinagbasdan ko ito ng ilang sandali. I cleared my throat nang hindi niya pa rin napansin ang presensya ko. Eto na pala ang mga damit mo. Lumapit ako at iniabot yon dito. Tumango ito pagkaraan na mariling pagtitig nito sa akin. Thanks, Olivia. Tsaka ito ngumiti sa akin. Magpalit ka na muna para hindi ka lamigin habang nagpapahinga. Tumango muli ito. May iwan na kita. Magpapahinga na rin ako. Tumalikod ako rito at takmang hahakbang nang pigilan nito ang braso ko. Napasinghap ako at biglang lumakas ang pagpintig ng puso ko nang maramdaman ko ang magkabilang braso nito sa buo kong katawan. Ramdam ko rin ang mainit niyang malapad na dibdib sa likod ko. Carter, shh! Gusto lang kitang yakapin na mahigpit, Olivia. Naparunok ako ng mariin nang maramdaman ko ang hininga nito sa aking batok. Thank you for making me stay here in your apartment. Bulong nito sa akin. Carter, I'm tired. Magpapahinga na ako, please. Let me go. Bumuntong hininga ito. Maya-may naramdaman ko ang matagal na paglapat ng labi nito sa aking pisngi. Good night, my sleeping beauty.